Eto na po lahat ng sisiw natin ng itik. Ito na yung palalakihin natin. At kapag meron dito mga babaeng itik at mga itlog naman, yun naman ang ipunin natin para sila'y paramihin. Sila na lahat yung napisa doon sa 300 na itlog na nilagay natin sa incubator. Konti lamang to doon sa napakaraming itlog na ating in-incubate, pero ayos na ito sa pag-uumpisa. Itong araw na ito ay nag-brown out nga din. Buti na lang meron tayong generator na ginagamit dito. Murahing generator lang yan pero laking bagay din. Pero sa mga baby itik naman natin kung konti lang, kapag walang kuryente ay pwede naman sila sa karton. At para nga rin madagdagan na yung mga alaga sa lote at lumayo na yung mga ahas na nakatambay doon, ay maglagay na rin tayo nitong gansa. Napakasensitibo kasi nitong gansa. Pag meron silang nakikita ay nag-iingay sila. Kaya't malaking bagay ito dahil ayaw ng mga ahas na maingay. So sila yung mag-iingay dito para lumipat ay yung ahas ng kanilang bahayan. May nakita kasi kaming pinagbalatan o luno ng ahas yan sa loob nitong landahan kung saan nangingitlog yung mga pabo. Kaya naglagay na tayo nitong gansa at meron na nga rin kami nilagay dito na aso. Sa loob naman kung saan nagluno yung ahas ay nagbutas ako para makalabas yung wire para sa ating CCTV. Naglagay tayo dito na CCTV para ma-monitor natin kung saan ba talaga nakatira yung ahas. At ito naman yung pangalawang gansa na ipapasok namin dito. At bago nga namin dito ipasok o isama dun sa ibang mga alaga, ipinurga muna namin ito ng worm eggs. O isama dito sa iba pa nating mga alaga. Dahil dati na rin naman sila magkakasama, itong pabo at gansa ay komportable na rin sila.